Magandang araw po sa lahat. At narito ang magiging lagay ng panahon para sa buong magdamag at sa mga susunod pang mga araw. Narito ang latest update natin sa bagyong si Hana at yung binabantayan nating habagat o southwest monsoon na sa kasalukuyan ay nakaka-apekto dito sa Metro Manila at sa mga karatig lalawigan dito sa Central and Southern Luzon. So, dito sa latest satellite imagery, makikita natin yung dating bagyong Siguring ay tuloy nang nasa labas ng ating air responsibility, no? So, ang subject ng monitoring po natin ngayon ng Tropical Cyclone Bulletin ay ang severe tropical storm na si Hana, na kanina alas 10 ay nasa layong 1,160 kilometers na ang layo, silangan ng dulong Hilagang Luzon. Taglay ng bagyong si Hana, ang lakas ng hangin na umabot hanggang 110 kilometers per hour malapit sa gitna nito, at yung pagbugso ng hangin ay aabot hanggang 135 kilometers per hour. So, ang ini kumikilos ito pakanluran, westward sa bilis naman na 10 kilometers per hour. So, mapapansin natin, malayo pa rin ang bagyong si Hana, kaya't wala pa rin warning signal na nakatasa ng mga bahagi ng ating bansa dahil dito sa binabantayan nating bagyo, ganun din kay Goring. Samantala, patuloy nitong pinag-iibayon, itong dalawang bagyong ito, yung habagat or southwest monsoon. Kaya't mapapansin po natin, yung makapal na kaulapan dito sa Northern Luzon, Central Luzon, at maging sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Western Visayas ay nagdulot nga ng pag-ulan kanina umaga sa mga nabanggit nating lugar, including nga dito sa Metro Manila. So, nung inaasahan natin pagkilos ng severe tropical storm na si Hana, so ito yung 8 o'clock location, tinatayang lokasyon kaninang alas 8 ni Hana, at bukas ng umaga, inaasahan natin na si Hana ay nasa layong 755 kilometers east-northeast ng Itbay at Batanes. So hanggang bukas malayo pa rin po sa kalupaan ng ating bansa ang bagyong si Hana. So, sa darating na Sabado, inaasahan natin tuloy na itong nakalabas ng ating air responsibility, no? So, sa ating forecast track, makikita natin na posibleng Sabado ng madaling araw tuloy na itong lumabas ng ating air responsibility. At sa alas 8 ng umaga, ito ay tinatayang nasa layong 550 kilometers na north-northeast ng Itbay at Batanes. Sa darating naman na linggo, inaasahan natin na halos nandito na siya sa southeastern part ng China. So, kung mapapansin natin, yung center track at yung area of probability, yung parang apat na picture ng ating forecast track, ay malayo sa kalupaan ng ating bansa. So, inaasahan natin, na wala itong magiging direktang epekto at maliit ang tsansa na magtaas tayo ng warning signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Subalit, pag ganitong panahon po ng tag-ulan, yung ganitong lokasyon ng bagyo ay very favorable po sa enhancement ng habagat. So, throughout the forecast period nitong bagyo si Hana, posible pa rin tayong makaranas ng epekto ng habagat, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi maging sa mga karatig lalawigan nga, Northern Central Zone at maging sa ilang lalawigan Southern Zone. So, ano inaasahan natin na paulan? Wala pong inaasahang paulan na dala ni Hana o ni Goring, pero yung pinag-iba yung habagat, siyang inaasahang magdudulot ng pag-ulan ngayong araw dito sa Metro Manila, sa lalawigan ng La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, at Calamian Island. 50 to 100 millimeters. So, inaasahan natin paulan, no? Gayon din sa Zambales, Batanes, Occidental Mindoro naman, 100 to 200 millimeters. So, bukas, may paulan pa rin tayo inaasahan na dulot ng habagat dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Tarlac, Nueva Ecija, ganon din sa Pampanga, Bulacan, Cavite, at Calamian Island. Sa darating naman na Sabado, meron pa rin paulan na dulot ng habagat dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, at maging sa Calamian Island. Now, sa forecast period natin, 100 to 200 millimeters naman inaasahan sa Zambales, Batan at Occidental Mindoro. Mas marami kasi yung tatlong nabanggit nating lalawigan na nasa kanlurang bahagi ng ating bansa, mas exposed sa habagat.